Hello mga kaduday, for today's vlog, magtatanim muna tayo. Mayroon po tayong seedling tray at saka mga pangpunla at saka mayroon tayong vermicast at coco feed. Yan yung mga kailangan natin guys sa pagtatanim. At may mga nauna nga tayong tinanim na dyan. May kangkong tayo at saka mga okra. Kailangan nga natin guys magtanim kasi sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Kasi yung pechay nga lang 20 pesos na, 2 piraso lang. Napaka-grabe ang mahal talaga dito sa Pilipinas. Kaya kailangan nating magpunla-punla o magtanim kasi ito lang naman ang kaya nating gawin dito sa bahay. Lalo pa tayong mga nanay ang nagbe-budget. Kailangan natin yan ng masinsinang pagbabudget kung saan kailangan nating mapunan ang lahat ng mga bagay-bagay kung anong dapat gawin natin sa buhay. Kaya ito, ginagawa ko, kailangan ko magtanim. Ginagawa ko na nga yung pagpupunla mga kaduday. Nilalagay ko na yung mga seeds. Yan pala mga kaduday ay pechay yung itatanim ko. Yan, pechay kasi mas mabilis ang pechay mabuhay at lumaki. At sa mga gusto rin magtry magtanim guys, try nyo din to para makatipid din kayo sa mga pang-ulam at meron kayong magulay. May mga tanim na ako dati guys. Hindi lang nasundan agad ng tanim dahil sa baha dito sa amin. Alam nyo naman dito sa amin laging lubog ng tubig dito sa Bacoor, Cavite. Kunting baha, kunting ulan, grabe na ang baha. Kaya mahirap magtanim dito lalo pa yung mga lupa dito. May mga lupa nga pero lubog talaga sa tubig at kailangan mo talaga naka-elevate yung mga taniman mo. Kaya yan ang ginagawa ko mga kaduday. Tubig na lang talaga yung kailangan kong gawin or hydroponic na ginagawa ko. Ang tinatanim ko na pala dyan mga kaduday ay siling labuyo. Itatry nating magtanim ng siling labuyo kasi minsan hindi talaga ako nabubuhayan ng ganyan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil siguro sa pasma na yung kamay ko or marami na nahahawakan yung kamay ko, hindi ko lang alam. Nilalagay ko na pala mga kaduday ng tubig yan. Kailangan mo lang nang basain yan para kahit papano mahigop nila yung tubig. At mabilisan lang to mga kaduday. Huwag kayong masyadong mainip sa buhay. Ganyan lang talaga ang buhay natin. At ito na nga ang sunod na ginawa ko. Nagtanim na ako ng okra, yan, nilalagay ko na. Plastic lang muna talaga ang kailangan nating lagayan kasi nawala na yung mga bote natin dito na mga Wilkins, kaya yan na lang muna. At sa sunod, hahanap tayo ng mga bote. At sa mga meron bote dyan malapit dito sa akin, ipagtapon nyo na dito sa akin, kailangan ko ng mga ganyan. Vermicast at saka coco feed pala yan pinaghalo ko kasi yung lupa dito tinatry ko talaga mga kaduday, wala. Kahit anong gawin mo dito sa lupa, putik talaga. Hindi siya maayos taniman. Kasi napakapangit ng lupa. Kung baga putik. Putik yung lupa dito sa amin. Kaya ang ginagawa ko, bumibili lang ako sa Shopee ng mga panghalo dyan. Tsaka hydroponic setup na lang yung gagawin ko. Tubig yung mga sa ilalim niya, hindi gaanong lupa. Kaya yan ang ginawa ko. Okra lang, pechay, tsaka siling labuyo at kangkong na mabilis tumubo. Yan ang mga ginagawa ko dito mga kaduday. Medyo may mga kamahalan lang yung bilihin ng mga ganyang materyales pero sulit naman pag namuhay sila kasi may pang araw-araw ka na. Kahit araw-araw kang magpechay, magkangkong, okay lang basta makatipid ka. Kasi dito sa amin, sobrang mahal talaga ng bilihin. Lalo pa, isa lang ang nagtatrabaho sa amin. Kailangan ng diskarte ng mga nanay. Ayan. Okra na yung tinatanim ko mga kaduday. Sana mabuhay silang lahat kasi may mga binibiling mga pangpunla na hindi talaga nabubuhay. At sinunod ko na nga pala yung paghalo ng coco feed tsaka vermicast kasi may sunod tayong itatanim. Nagtanim nga pala ako dyan mga kaduday ng tinatry ko lang magtanim niyan kasi hindi ko pa na-try sa buong buhay kong itanim tong lettuce. Kaya ayan, hinalo-halo ko muna yung coco feed tsaka vermicast. Nabibili ko lang pala yan mga kaduday sa Shopee kasi maganda yung mga lupa nila doon kaysa sa lupa namin dito. Kaya medyo may mga kabigatan lang muna sa bulsa kasi yung mga pangbili mo pero sulit naman pag namuhay sila. At ilalagay ko na nga yan mga kaduday. Nakabili pala ako ng hydroponic set na yan. Nasa 399. May styro na siya. May
Kasama na siyang tray, pangpunla, coco-fit, vermicast, tsaka yung mga styro cups, tsaka yung styro mismo, at fertilizer. Yan yung mga nabili ko mga kaduday. Sa halagang 399 sa Shopee. Pwede na kayo mag-umpisa sa una. Pero nung naisipan ko na, thank you kay Sir Mitsuo, shoutout sa'yo, na sinend niya sa akin yung set ng paggawa ng DIY yun. Doon na lang ako nag-focus sa DIY na mga bottle. Yan guys, tinry kong ipunla yung lettuce. Sana mabuhay siya ng matino o matiwasay or mabuhay ng mapayapa. Charot. Ay, nilalagay ko na pala mga kaduday pa isa-isa. Kailangan lang ng pa isa-isa, wag nyo nang dadalawahin kasi pag tumubo sila, mahirap nang i-separate sila. Kailangan lang ng mga ganyang pa isa-isa. At ito na nga mga kaduday, natapos ko na ang paglalagay sa seedling tray, nagtalong, lettuce, tsaka kangkong. Yan na yung mga nilagay ko dyan. At ito na nga ang outcome ng mga tinanim ko nakaraang araw, 2 days ago. Ayan na yung pechay. Pero yung siling labuyo, di ko alam kung kailan siya tutubo. Baka next year pa. At ito na nga yung mga kangkong. Kangkong na Chinese kangkong yan guys. Ayaw natin yung gumagapang na kangkong. Tsaka yung okra. Ayan na rin siya, nagsisibol na. Pero yung ibang okra hindi nabuhay, di ko alam kung bakit. At saka yung pechay. Ayan na sila. Yung siling labuyo talaga sa akin kasi hindi talaga siya tumubo. Hindi ko alam, pangit yung punla o pangit lang ako. Charot. Ayan. Ayan na yan mga kaduday. Ito na pala yung ginawa ng asawa ko, mga patungan. Hindi ay DIY lang kasi yan lang naman ang kaya natin gawin sa buhay. Tapos, yung doon banda kasi, na siya, baha na eh. Yung mga nilinisan ko nakaraang araw. Ayan, tumubo na naman yung mga damo niya. Yan lang muna sa ngayon mga kaduday. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog-vlogan.